Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Bahay umano ng bodyguard at personal driver ni Police Major Alan De Castro. Tukoy na. Legal wife ng pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro nagwala kaugnay sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamiting ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Circumstantial evidence po yun na Oo, may motibo. pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Yun. Pero hindi po yun masasabi na yun, ebidensya na may ginawa siyang krimen. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Kasi ang serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat po ay merong magsasabi na talagang kinidnap o itinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapile na kaso na yan. Oo. So dapat ho, may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At saka siya magsasabi, Congressman, na na talagang ako ay kinidnap at wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. Sa latest update mula sa Campo Crame, kinumpirma ng Philippine National Police or PNP na malinis na sa fingerprint ng mga suspect ang pulang CRV na pinaglipatan ng dugoang katawan ng missing beauty queen na si Catherine Camilon na nakita ng mga testigo sa isang bakanting lote patungong Bawan, Batangas mahigit isang buwan na ang nakaraan. Giit ng PNP, hindi pa rin ligtas ang mga suspect dito dahil sa mga nakuhang hibla ng buhok na makapagtuturo sa mga nasa likod sa pagkawala ng dalaga. Bukod dito, hinihintay na lamang ng PNP ang kusang kooperasyon ng isa sa mga persons of interest sa kaso na si Police Major Alan De Castro para sa isang DNA test para malaman kung kasama o sangkot ito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Paglilinaw ng PNP, hindi nila maaaring pilitin si Major De Castro hanggat wala pang desisyon ng korte o sa pagtatapos ng investigasyon sa nasabing kaso. Nauna nang sinampahan ng kasong administratibo na conduct unbecoming a police officer si De Castro dahil sa pananakit umano nito sa biktima na napag-alamang karelasyon ng nauna. Ayon sa post ni Volvo UV3F, kung hindi yung pulis, baka yung legal wife. Dahil mukhang takot na yung legal wife ni pulis. Dahil nalaman sa investigasyon ang buhok na nakita sa red CRV ay buhok ni Camilon. At may nakita pa na isang buhok na hindi daw kay Camilon. Ang buhok kanino kaya? Yung nakitang buhok na iba na iyon. At biglang nagwala ang legal wife ni pulis at nagplanong umalis ng bahay kasama mga anak niya. Takot siguro na magpakita at magbigay ng buhok niya upang matest kung kanya ba yung buhok na nakita sa CRV. Kung wala naman siyang kasalanan, bakit siya matatakot magbigay ng buhok? Para i-test lang kung match sa kanya yung buhok na nakita sa CRV. Malamang kasi baka nagalit ang wife ni pulis nang malaman na binigyan ng pulis si Camilon ng Nissan Juke SUV at makikita sa video na nagvi-video ng sarili si Camilon. Habang nag-drive, baka pinapainggit niya ang legal wife ni pulis na nag-drive siya ng SUV. That day din, nangyari October 12. Kaya naisip ko lang, malamang yung video na nakita sa mall, video ni Camilon, nasa loob ng mall sa oras na 7:49 PM. At makikita sa video, may tumawag kay Camilon sa cellphone niya. Malamang baka yung asawa yon ng pulis. At baka inabangan na si Camilon sa parking pa lang ng mall. Baka nakasakay sa CRV, red yung isang suspect. Malamang nag-away sila sa loob ng SUV na itim. Baka doon na binaril sa ulo si Camilon at nilipat sa red CRV. Yung driver ni pulis at yung dalawang lalaki hindi na makita. That means guilty sila. Kasi kung wala silang kasalanan, pwede naman silang lumantad at amining si pulis ang nag-utos. Kung totoo nga yan, hinala ko lang. Baka ganun nangyari.
wala pa umanong malinaw na pruweba kung buhay pa ang nawawalang Batanggenyang teacher at beauty queen na si Catherine Camilon. Umaasa pa rin ang PNP CIDG na buhay na matatagpuan ang beauty queen na si Catherine Camilon. Pero sa tagal na anila na nawawala ang dalaga ay lumiliit na ang tsansa na mangyari ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa, dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana dahil ako isang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. So ito pong si Jeffrey Magpantay ay driver bodyguard po ni Major. So did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si Magpantay, taga saan siya? Baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre, pag nag-apply ito kay Major, meron itong resume at sinamita niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin na Sir Rafi, base po sa ating investigasyon na ito po talaga ay personal driver po ni ni Major De Castro. Subalit kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita, sir, ni Mr. De Castro, Major De Castro regarding po sa kaso po. Ang ibig ko sabihin ko, ay magsalita po ni Major, then yung pong family ni Major at least. Kasi kung driver ka ng Major, kilala to ng kanyang pamilya. Yes, Sir Rafi, nakiusap din po, sir, yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nare-respeto na po natin. But this will not prevent us, Sir Rafi, para magkalap po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po, hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Sige po, sir. Alamin ko po ngayon yan, sir, sa Rafi, kung ang possibility po ng CIC ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Major De Castro para makakuha po ng ilang detalye. Kasi ma'am, there's such thing as yung bang hindi ka nag-cooperate sa isang investigation. Obstruction of justice po. Opo. No, ayoko makasuha ng obstruction of justice itong pamilya ng Major. That's why ang all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin lang nila, ayan, si Magpantay, driver nga talaga ng ng ni Major, at ang pagkakaalam namin, dito siya nakatira at ito yung mga kamag-anak niya na para yung mga babanggitin, mga lugar at tinitirhan niya at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Yan po ako, personal, Sir Rafi, sa CIDG po, baka sakaling nagawa na po nila yan at kung hindi pa po ay ipapagawa po natin sa kanila yan, Sir Rafi. Opo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa dati sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak, kinasing nila, binantayan nila, nahuli. O ganito Yes, lang dito. po, sir. Yes, po. So lahat ng Yes, mga po, sir. kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, sigurado ako, isa doon titirhan niya, ikutan, bantayan. Di ba? Tama ba, Major? Colonel? Tama po, sir. Ginagawa po ng CIDG yung manhunt operation at nasisiguro po, Sir Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal nila ng pamilya po, baka sakaling may makuha po ay aalamin ko po yan personal sa CIDG, Sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, Sir Rafi. Good afternoon po. Okay, ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm sure. Salamat po, sir. Maging yung kaibigan niya siguro, barkada, tropa niya, ibebenta siya. Ayan na, mga trops. Pakita niyo mukha ni Magpantay. 500,000 pesos, marami-rami din mabibili niyan. Lalo magpapasko ngayon. Ibenta niyo na. Yung sinasabi, ibenta nyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta nyo ng buhay. Ibenta nyo ng buhay
sa mga otoridad nang sa gayon makatulong na kayo, May pera pa kayo. di ba? Na makapag-solve ng case, makapagbigay ng justisya, nagkapera pa kayo. Isipin nyo lang mga troops, hindi magpantay. Ilang mga inumin ang pwede mabili niyan. Di ba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami mabibili yan. Marami, yung 500,000. Kasi dati nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward na susunod. 500,000 pesos makapagtuturo hanggang sa masampa ng kaso itong si Jeffoy Magpantay at may kanta niya yung primary suspect, yung mastermind. Ayun, 500,000. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.